kumpisal sa pare, mali daw ayon sa mga kaibayo. Ang kumpisal sa pare ay kasama po sa 7 sakramento na pilit na tinututulan ng ating mga kaibayo, dahil ayon sa kanila, bakit daw mangungumpisal sa pare, gayong tao lang naman daw ang mga ito na nagkakasala din. Dapat daw, kung kanino ka nagkasala, ay doon ka rin hihingi ng tawad. Kaya kung sa Diyos ka nagkasala, dapat ay sa Diyos ka rin daw hihingi ng tawad. Ang sagot po ng simbahan, hindi lahat ng kasalanan ay pwedeng ihingi ng tawad direkta sa Diyos. Dahil may mga kasalanan po na pinapatawad lamang kapag ang mismong lingkod ng Diyos ang nagdarasal para sa isang taong makasalanan. Kung pag-aaralan po natin ang Biblia, ito po ay nagtuturo ng 2 uri ng kasalanan. Unang kasalanan, ito po yung tinatawag sa English na venial sin. Ito po ang kasalanang hindi patungo sa kamatayan, kasi ito po yung mga simpleng kasalanan na nagawa natin na hindi magdadala sa atin sa impyerno. At ito po ang kasalanang maaaring ipagdasal o ihingi natin ng tawad direkta sa Diyos. At yung pangalawa ay ang tinatawag sa English na mortal sin. Mortal dahil ito po ang kasalanang nakamamatay na maaaring magdala sa atin sa impyerno. Ibig sabihin, kahit anong hingi mo ng tawad direkta sa Diyos, hindi kanya diringgin, kasi nga may mga kasalanang nakaharang sa pagitan mo at ng Diyos. Maririnig ka lamang niya at patatawarin kung ito'y ikukumpisal mo sa pare, at ang pare ang magdarasal at ihihingi ka ng tawad sa Diyos para sa nagawa mong mga kasalanan. Atin po basahin sa Biblia ang basihan natin kung saan ay hindi pinakinggan ng Diyos ang taong hindi nagsasabi ng buong katotohanan. Subalit, nakamit ang pagpapatawad dahil sa intercession o pamamagitan ng lingkod ng Diyos na si Job. Pagkasabi nito kay Job, silipas na Timaneo naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya, matindi ang galit ko sa iyo at sa 2 mong kaibigan, sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa, dalhin ninyo ito kayo at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job, siya lamang ang pakikinggan ko, para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan, dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya. Ganoon nga ang ginawa ni Elipas na Timaneo, Bildad na Sohita, at Sopar na Naamita. At ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Ayon po sa binasa natin, matindi ang galit ng Diyos sa mga kaibigan ni Job.
ang kasalanan nila ay ang hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Ibig sabihin, nagsinungaling po sila sa Diyos. Dito po ay maliwanag na ipinapahiwatig na ang pagsisinungaling ay isang mortal na kasalanan. Kaya kung inaakala po natin na ang pagsisinungaling ay isang simpleng kasalanan lamang, ay nagkakamali po tayo, dahil ito pala ay maaaring magdala sa atin sa impyerno. At bilang katibayan, ang utos po na huwag magsinungaling ay nakapaloob po sa 10 utos ng Diyos, kung saan ang 10 utos na ito ay ang mga kasalanang nakamamatay o mortal sin. Pero ang sabi po ng Diyos, ipagdarasal sila ni Job, at si Job lamang ang pakikinggan niya upang hindi na sila pagbayarin sa kanilang kahangalan o sa kanilang mga kasalanan. At alam niyo po bang ang kumpisal sa pare ay hindi lamang po sa bagong tipan isinagawa ng ating mga kaparian, sapagkat panahon pa po ng lumang tipan ay ginagawa na po ito ng mga paring Hudyo sa mga taong nagkakasala sa Diyos. Ganito po ang ating mababasa sa Levitico Kabanatang 5, talatang 5 hanggang 8. Kung magkasala ang sinuman sa alinmang paraang nabanggit, dapat niyang ipahayag ang kanyang kasalanan, at upang siya'y mapatawad, maghahandog siya kay Yahweh ng isang babaeng tupa o kambing. Ihahandog ito ng pare upang siya'y patawarin sa kanyang kasalanan. Dito po ay maliwanag na kapag nagkakasala ang mga tao, lumalapit sila sa saserdote o sa paring Hudyo. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at nag-aalay ng kambing o tupa sa Diyos, at ang pari ang naghahandog nito upang patawarin sila sa kanilang mga kasalanan. At sa Levitico Kabanatang 4, talatang 26 ay ganito po ang malinaw na mababasa sa English. But the fat he shall burn upon it, as is wont to be done with the victims of peace offerings. And the priest shall pray for him and for his sin, and it shall be forgiven him. Ayan po, panahon pa lamang ng lumang tipan, pero ang mga taong nagkakasala noon ay lumalapit na sa pare upang magpahayag ng kanilang kasalanan sa Diyos, kung saan ang pare ay maghahandog ng alay na sinunog. Siya ay ipagdarasal nito upang siya ay mapatawad sa kanyang mga kasalanan. At ngayon po ay dumako naman po tayo sa kumpisal sa bagong tipan. Kung noon po sa lumang tipan, ang nagkakasala ay gumagamit ng tupa o kordero bilang handog, sa bagong tipan ay hindi na po ito kailangan, dahil si Kristo na po ang walang hanggang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. At siya ay naialay ng minsan
At ito'y sapat na bilang walang hanggang kabayaran sa ating mga kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng kanyang mahalagang dugong na buhos sa krus. At yamang si Kristo nga'y naipako na bilang pangtubos sa ating mga kasalanan, kaya bago siya umakyat sa langit ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. at isa nga po sa mga kapangyarihang iyon ay ang magpatawad ng mga kasalanan ng tao dito sa lupa. Kaya si Kristo bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan ay ipinagkaloob din niya sa kanyang mga alagad ang kapangyarihang iyon na magpatawad ng mga kasalanan, at ito'y sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Ganito po ang ating mababasa sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talatang 23. Sinabi na naman ni Jesus, Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga, subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Dito po ay maliwanag na ang mga apostol ay binigyang kapangyarihan upang magpatawad ng mga kasalanan, at ito'y sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng paghinga niya sa kanyang mga alagad, kasabay ng pagsasabing, tanggapin ang Espiritu Santo. Kaya ang pare, bagamat ito'y tao lamang at nagkakasala din, ay meron naman po itong basbas mula sa Diyos upang magpatawad ng kasalanan ng mga tao dito sa lupa. Sa authority bigay ni Kristo at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan po ang maliwanag na katotohanang hindi nila matututulan. At sa ikalawang Korinto, Kabanatang 2, talatang 10, ay ganito naman po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ang sino mang pinatawad ninyo, ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo, sa harapan ni Kristo. Kaya maliwanag po na kapag nagpapatawad ng kasalanan ang mga pare sa pamamagitan ng kumpisal, ang Diyos po mismo at ang ating Panginoong Hesukristo ang nagpapatawad sa pamamagitan ng mga apostol o ng mga pareng ginamit bilang instrumento ng Diyos. Ang bawat pinakapunong pari ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. Nadarama niya ang kahinaan ng mga mangmang at ng mga naliligaw ng landas, sapagkat siya ay mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya ay mag-alay ng handog hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para sa kanya ring mga kasalanan. Kaya maliwanag po na ang mga pare ay pinili ng Diyos sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos. Sila ay may kahinaan din o nagkakasala din. Kaya kahit pare ay nagkukumpisal din po
sa mga kapwa nila pare ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. At malamang ay sasabihin ng mga sulpot, apostol pala ang binigyan ng karapatan, hindi mga pare. Ang sagot po natin, ang mga apostol po ay mga pare din, gaya ni Apostol Pablo na ginawang pare sa mga hentil. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hintil. Kaya kung paanong ang Panginoong Hesukristo ay ang pinakapunong pari nila, ang mga alagad naman po ay ang mga lingkod na pari ng ating Panginoong Hesukristo. At ang kaparian ng simbahang Katoliko ay hindi po maitatangging sila'y mga kahalili at pagpapatuloy ng mga apostol. Kaya kahit anong tutol at atake ng ating mga kaibayo sa banal na sakramento ng kumpisal sa ating simbahan, ay wala po silang magagawa dahil ito po ay kaloob ng Panginoong Hesukristo. Sa kanyang simbahang tatag at ang mga salita ng Panginoon ay hindi lilipas, bagkus ito'y mananatili at lalagi magpakailanman. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking mga salita. Oo nga po't nawala ang mga apostol, subalit ang otoridad ng pagpapatawad mula sa Panginoong Hesus ay mananatili at magpapatuloy. Kaya sa mga taong dumidiritso lang ng paghingi ng tawad sa Diyos, hindi kayo sumusunod sa kalooban ng Ama at ng Anak, at binabypass ninyo ang mga taong inilagay ng Diyos bilang instrumento ng kanyang habag at pagpapatawad. Hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po tayong palagi ng ating dakilang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.